Sa isang nayon sa kagubatan, nakatira ang isang ina at ang kanyang munting anak. Noong araw na yun, namasyal ang mag-ina sa kagubatan at nagpuwang nakita ng bata ang isang palaka. Hinabol siya ng kanyang ina, ngunit agad nang nawala ang bata sa kanyang paningin. Hay, saan nagpunta ang batang yun? Una siyang tumingin sa mga palumpong tapos sa may likod ng puno, ngunit hindi niya nakita kahit saan. Nang marating niya ang sapa, hindi na siya nag-isip pa at lumusok siya sa tubig na maputik nang hindi pa rin makita ang anak niya doon. Nagpunta siya sa manukan at pagsilip niya sa loob ay kinapitan siya ng mga balahibo. Ang walang muwang na bata naman ay abala siya sa pakikipaglaro sa palaka. Nang lapitan siya ng isang mangkukulam, ay inalokan siya ng candy. "Kamusta ka, iho? Gusto mo ba ng candy?" Takot na takot ang bata sa bruha. Nang marinig ang sigaw, napatakbo ang ina at nang makita siya ng bruha, ginaya niya ang anyo nito gamit ang mahika. "Sino ka? Lumayo ka sa anak ko." "Kalokohan, anak ko ang batang to." Tumingin ang bata sa kanyang ina tapos ay sa babae. Dahil madungis ang kanyang ina, sa bruha siya lumapit. Hindi mapigilan ng ina na mapaluha. Habang nagtatalo sila, lumabas ang mga diwata ng gubat. "Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang tunay na ina?" "Ewan ko. Dali natin sila sa fairyland. Doon malalaman natin ang totoo." Dinala ng mga diwata ang bata at ang dalawang babae sa mundo ng mga engkanto. Malugod sila na tinanggap ng pinunong diwata at nakinig sa kanilang kwento. "Ngayon ay malalaman natin kung sino sa inyo ang tunay na ina. Malalapitan ng bata ay ang tunay na ina." Pareho silang pumayag, ngunit tumakbo ang bata sa bruha. Nang makita ito, sinabi ng ina na kailangan muna niyang maligo. Mabilis siyang naligo at humingi ng isang pagkakataon. "Handa na po ako. Tiyak na makilala na niya ako." Pinaghahanda ng mga diwata ang bawat isa ng pagkaing magugustuhan ng bata. Naganda ang ina ng masarap na ulam at kanin. Kinain naman ito ng bata, ngunit gumamit ang bruha ng mahika upang maganda ng isang malaking tsokolating cake. Nang makita ng bata ang cake, tuwang-tuwa siya. Sarap! Hindi patas. Gusto naman ng bata ang cake." Ngunit tinapos na ng mga diwata ang pagsusulit at binigay ang bata sa bruha. Napaiyak ang ina at gusto yakapin ang anak sa huling pagkakataon. Pumayag naman sila. Pagyakap niya sa anak niya, tinawag siya nito ng, "Mama, kita niyo, nakilala niya ang amoy ko." Nang makita ito ng bruha, agad niyang pinaghiwalay ang mag-ina at kinuha ang bata. "Teka lang, yakapin mo rin siya." Niyakap siya ng bruha pero ayaw sumama ng bata sa kanya. Ngunit mapilit ang bruha kaya umiyak ang bata. Ay, natakot siya. "Halika na, yakapin kita sa bahay." Ngunit pinipigilan siya ng mahiwagang pader ng mga diwata. Naggalit ang bruha kaya bumalik siya sa kanyang tunay na anyo. "Akin ang bata!" Inangat ng mahika ng mga diwata ang bata sa hangin at ilagay sa bisig ng kanyang ina. Matagad na kinulong ang bruha. Sa tulong ng mga diwata, ligtas na nakalabas ang mag-ina sa mundo ng mga engkanto. Niyakap ng mahigpit ang ina ang kaniyang anak at pinasalamatan ang mga diwata. "Salamat din na natuklasan namin na may kasamaan kahit na malalapit sa atin." At masayang bumalik ang mag-ina sa kanilang nayon dahil ang tunay na pagmamahal ay laging magtatagumpay laban sa kasamaan.